Alam mo ba hindi ka pa ready mag-trade ng live sa Forex? Kung hindi mo alam itong mga bagay na to at hindi mo pa nagagawa itong mga bagay na to. So, ready ka na? Let's go! Number 1, very important. Meron kang basic knowledge ng Forex trading. Saan ka makakahanap nun? Baka sa library. Hindi, joke lang. Sobrang dami sa YouTube. Diba? Mamimili ka lang. Yung pinakamahirap, sobrang dami. Sino ba talaga papakinggan ko? Diba? Siyempre, para malaman mo kung sino gusto mong pakinggan, is itry mo lahat. So, kung sinong Forex YouTuber, yung pinaka nag-resonate sa yung pareho kayo. Diba? Ito, idol ko to. Ito, matalino to. Ito, simple lang to. Kung sino man yon, mag-stick ka na sa isang yun lang. Kasi ang pinaka-ayaw natin mangyari is sobrang ma-overwhelm ka na hindi mo alam kung ano na gagawin mo, na nag-aral ka na nag-aral na wala ka na nagawa. Alam mo naman, di ba, yung mga mayaman ngayon, matalino. Pero hindi lahat ng matalino, mayaman. Very important na yung knowledge mo, i-a-apply mo siya. Kasi very important na maging wisdom siya. Paano siya maging wisdom? Kapag in-apply mo. So, malalaman mo na fit tayong dalawa kung ang insight mo sa Forex trading is kailangan simple lang talaga siya. Sobrang uncertain talaga siya. Hindi mo kailangan sobrang palalimin yung strategy mo sa Forex trading. And naniniwala ka na very important talaga yung trading psychology. So, number 2, naaral mo na yung basics. Nakita mo na yung mentor na gusto mo i-follow. Number 2, very important na gumawa ka ng trading plan mo. Yung trading plan mo, very important, syempre, na dapat nag-work siya. Kailangan profitable siya. So, paano malaman na profitable yung trading plan mo? Kailangan mag-backtesting ka ng 100 times dun sa trading plan mo. And then, most likely, hindi talaga siya magiging profitable sa simula. Meron ka talagang iti-tweak niya. Pwede mo i-tweak yung saan yung exit mo, saan yung entry mo, ano yung confirmation candle na hintayin mo, anong currency pair dapat yung iti-trade mo. So, from there, marami ka talagang tweak na gagawin. Pero syempre, yung gusto mo gawin yung strategy ko and yung tinuro ko sa 16,000 plus na students, panoorin mo lang tong video na to para makagawa ka rin ng sarili mong trading plan. Meron kang sisimulan. So, number 3, kung naging profitable ka na sa backtesting, time na para isabak siya sa demo testing or sa forward testing. So, anong gagawin mo? Very simple lang. Kung ano yung pinractice mo sa backtesting, yun lang din yung gagawin mo sa demo testing. Sipin mo lang ganito sumali ka na ba sa dance contest? Kasi ako ilang beses ako sumali sa dance contest. Nag-practice ka 2 buwan, 3 buwan. Di ba? Practice kayo ng grupo mo. Tapos dumating yung araw ng competition. Yung araw ng competition, nakita mo may ibang ginagawa yung mga ibang contest. Iba tumatambling. Iba may fire dance or kung ano man. Sa araw ba ng competition na yun, dahil nakita mo lang yung iba, magpapalit ka na agad ng gagawin? Papalitan mo agad yung sayo mo? Hindi, di ba? Kung ano yung pinractice mo, yun yung gagawin mo. And then, anong gagawin natin? Kung ano man mangyari, manalo, matalo, wala na tayo ron. Basta ginawa natin yung pinractice natin. So, everything boils down talaga dun sa binactice mo, dun sa training. Okay, hindi naman pwede na naging shooter lang si Steph Curry sa NBA, sa mga games lang talaga. Pero sa training, hindi siya shooter. Hindi. Sobrang shooter niya sa training. Kaya, ang nangyari, nasa 40% plus siya sa 3 points sa totoong mga games. So, tuloy-tuloy mo lang yung demo testing until maging profitable ka sa demo account mo. And then, pag profitable ka na sa demo account mo, huwag ka na magdalawang isip. Kasi nag-backtesting ka na, nag-demo ka na, nakita mo profitable, mag-live ka na. Ang tanong ko, magkano ba dapat yung simula mong kapital? So, yung simula mong kapital, eto. May secret ako sa'yo. 200 ba? 300? 500? Hindi. Eto yan. Hahanapin mo lang yung gitna nitong dalawang to. So, number 1 dyan is yung excitement. Siyempre, kailangan excited ka, yung medyo kinakabahan ka, yung pag nag-profit ka, masaya ka. And then, yung kabilang side naman is kailangan yung capital mo is yung willing kang mawala ito, masunog ito. So, ano ba yung gitna nung dalawang yun? Kasi syempre, kung nilagay mo, let's say, for example, $100, yung pala, barya lang sa yung $100, hindi mo gagalingan. So, kailangan yung something na mafe-feel mo pa rin, yung something na seseryosoy mo pa rin, yung something na ma-excite ka pa rin. Pero at the same time, okay lang sa'yo mawala. Ano ba yung gitna nun? And then, ayun na, mag-live trading ka na, sabak na agad. Remember, yung money, nasa implementation, wala siya sa knowledge. Pag nag-work, anong gagawin mo? Tuloy-tuloy-tuloy lang. Kapag profitable ka, anong gagawin mo? Tuloy-tuloy lang. Wala kang babaguhin, wala kang aaralin na iba kapag profitable ka. And then, pag nakikita mo na unti-unti, nahirapan ka, nakita mo na hindi ka na naging profitable at some point, anong gagawin mo? Backtesting ulit. Ganun lang yung endless cycle ng Forex trading until i-compound and i-compound and i-compound mo yung pera mo. Tingin mo, helpful ba tong video na to? If may mga questions ka, please feel free to comment. Kita-kits tayo sa next video.